daw ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang giniit ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dating Pangulo? Julius, mas nakakapag-adjust na raw at naalis na yung galit. Yan ang sinabi sa atin ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa mag-iisang buwang kalagayan nito sa loob nitong detention center. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Hanilet Avancenia ang media habang kasama ang mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kwento ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas nakakapag-adjust na raw ito sa mag-iisang buwang pagkakapiit sa Scheveningen Prison. Pero aminadong miss na raw ng dating Pangulo ang kanyang pamilya at ang Pilipinas. Pagka magdetalya na sa family, parang masakitan siya. All he cared for was about his country and about his countrymen. To be honest with you, mangutana ko sa Ginoo, nga naman Lord, up to now I'm still, daghang question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw, diba? Nang tanungin ni Hanilet sa dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nasa likod ng pagpapaaresto sa kanya, hindi na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Hanggang apo yan nila, hanggang apo ng apo nila, hanggang doon ang nila. Hanggang doon ang parusa ng Diyos. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, gabaan rin na, ma'am. impyerno kayo. Posibleng masira rin daw ang karir sa politika ng mga nagtulak sa pag-aresto kay Duterte. Wrong move. Sabi nga na yung opponent niya has wala na talaga. They will never be given the chance by the Filipino people. Sa ngayon, pinag-aandaan daw ni Hanilet ang mga gagastusin sa pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis. Kasabay niyan, muling binisita ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman ang kanyang kliyente para mag-update sa kaso. Pinuna ng defense team ang pagbibigay ng maraming option sa mga biktima para mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Nilinaw din niya ang kahalagahan ng judicial process at hindi raw sana mamanipula ang mga biktima testigo sa kaso. Muling binigyang din ni Attorney Kaufman na igalang daw sana ang karapatan ng kanyang kliyente kasabay ng pagrespeto sa karapatan ng mga biktima. Siniguro rin niya na hindi bibitawan ang kaso ng dating Pangulo hanggang dulo. Nakatakda namang ipagdiwang bukas ang ika-21 kaarawan ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty. Wala raw silang ibang plano maliban sa pagbisita muli sa ama. Sinagot naman ni Kitty ang nag-viral na post na nagpapakitang may hawak umano siyang US passport habang bumibisita sa ama. I don't mind them actually. I'm a Filipino citizen, so yeah. I don't have to explain since I'm a private citizen. So. Julius, bukod sa issue ng mga pagkilala para sa mga biktima, pinastigo rin ng Duterte Camp or ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mungkahi ng registry na mag-participate ang kanya-kanyang lawyer ng victim applicants habang binubuo pa yung Office of Public Counsel for Victims or OPCV para doon sa mga walang abogado. Tingin kasi nila, posible rin ito magresulta ng double submissions na maaaring lumubag din sa karapatan naman ni Duterte sa isang mabilis na judicial process. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.